nagpaalam daw itong si Sandro Marcos sa kanyang papa. Ito si tatay niya ba? Itong si Bongbong Marcos. Nagpaalam na yung anak niya na, uy, parang ano ba? Uy, magpipirmahan na sa impeachment. Kaya anong magiging opinion mo? Yun na ang sabi ng anak sa tatay. Pero ang sabi daw niya, so di gawin niyo yung sa inyo, trabaho niyo. Kaya ito yung sinasabi natin na itong presidente na to, walang isang salita. Magiging ano ka talaga sa kanya na masabi mo talagang sinungaling. Kasi noong hinaharang-harang niya, nung sinabi niya na wag niyo nang i-impeach ang vice presidente, kasi ka-importante yan. Pero ngayon, bago na lahat yan. Hindi na yung dating sinasabi niya na wag na kayong mag-impeach. Ngayon, go na ang impeachment. Yan na yung sabi niya. Sa akin, di ko naman haharang din kunyari ako dito sa impeachment. Mas maganda nga Mas maganda nga kung ano talaga yung kahinatnan nito, kung ano talaga yung resulta nitong impeachment na to. So, ang ano ko lang nito is wala talaga siyang isang salita kasi sinabi niya noon na wag nang i-impeach yan, pero kamukat-mukat pa ito na. Yung anak niya ang sinabihan niya, hindi gawin niyo ang trabaho niyo kasi trabaho daw ng Kongreso yun. Trabaho daw ng mga yun na talagang i-impeach niya. Tapos may in-interview siya na yung anak mo pala ang nanguna na pipirma sa impeachment, na proud pa siya, natutuwa pa siya to. Tumawa. May video tayong ipapapanood natin o panuorin natin para makita nyo talaga kung ano ang sabi niya. Tumawa siya doon, sabi ng reporter na yung anak nyo pala ang nagiging nanguna sa impeachment. Tapos tumawa siya doon. Yun nga daw kasi duty sa trabaho naman talaga daw ng Congress yun. Kasi yung anak niya is membro sa House of Representatives. Kaya ang ano niya is gawin mo yung trabaho mo. Ganun lang ang ano niya. Ganun lang. Basta ganun lang siya. Wala siyang isang salita. Kaya ang mga tao nito, alam na kung gaano talaga siya babaw lang yung mga magsalita to siya. Kasi wala talaga siyang mga sinasabi pala na tutuparin niya. Kaya ngayon, may video tayong papanoorin. Paki-subscribe po at saka like itong video na to. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na. What's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Eden Santos, Net 25. Mr. President, sabi niyo po ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Nung nag-ask po ng advice sa inyo si Congressman Sandro Marcos, as a father and as a father of this nation, hindi niyo po ba naisip o na-advisean siya na gawin kanyang duty para sa kapakanan at interest ng mas nakararaming mga Pilipino at yung kung ano po yung standing nyo na sana ay wag matuloy yung impeachment?
The House is a collegial body. They decide as one. And that was what the House decided. He is a member of the House of Representatives. So, as a member of the House of Representatives, he has to do his duty. Whatever his opinions might be, he must do his duty. Even if he's hesitant, and all this applies to not only my son, it applies to all the congressmen. Once na-file na yung impeachment complaint, gawin nyo na yung trabaho ninyo. Wala na silang choice. Yun ang tinutukoy ko, yung una kong statement tungkol dito. The Senate has no choice, the House has no choice. That's exactly what the situation is. Once the second that the complaint were filed. Ang government po ba ay ready kung ano man po yung maging effect implication nung sakaling matuloy po yung impeachment trial sa Senado? Anong, If in case po na may effect, kasi magtatrabaho po sila, baka well, we maapektuhan yung don't know nga. kanilang... Antayin natin kung ano yung gagawin nila. Because I don't know. Wala tayong timetable, wala tayong paano yung pag-conduct, what are the rules that will be followed, etc. Antayin natin. It's, again, it is up to them how they decide to have their trial. When they have their trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it, etc., etc. So, who will be the presiding judge? If we have a senator judge, who will be the presiding? All of that. Last na lang po, wala po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? See? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. At kung hindi nila ipatakbo yung proseso, then they are delinquent in their duties. That's why they just have. That's what I meant. The House has no choice. They have to proceed with the impeachment complaint. The Senate now has no choice. They have to try the impeachment complaint. May reporter pa, di ba? Paano ba to, Mr. President? Di nyo ba pagsabihan ang sa impeachment na wag na ituloy ang impeachment? Wala na parang niya na, bakit ko pipigilan? Nandyan na sila eh. Yun na yung ibig sabihin nun. Andyan na yan eh, yung impeachment. May mga halimbawa, yung mga batas daw, mga ganito na kailangan, pag na-file mo yan, kailangan, wala, yung nag-file ng batas, wala na siyang pakialam doon, wala na siyang doon kung anong gagawin sa batas niya na pinail. Yun yung, parang, niya ng mga reporter ba na walang mga alam, samantala siya ang walang alam. Alam mo, Mr. President, ito yung ginagawa mo ngayon sa mga tao na hindi lang sa Vice Presidente ang ginagawa mo nito na pangluloko sa mga Pilipino. Babalik din to sa'yo, Mr. President. Lalo tong Vice Presidente na sabi ko na naman, baba ito, tapos ganito ka umasta. Ikaw talaga pala ang, wala nang ibang duda dito na ikaw talaga ang nagkontrol lahat. Hindi natin sabihin ba na sa Kongreso, di mo na kontrol. Mali ako. So ikaw pala talaga ang nagkontrol lahat dito sa Kongreso. Ang masama pa niyan, ang mga congressman na pumirma doon sa impeachment, na kumuha, ng 215. Imagine ba naman tingnan niyo yung listahan. Ang number 1, Sandro Marcos. Pinakahuli itong pang 215, Martin Romualdez. Parang entrada, Marcos, pagsara, Martin Romualdez. Di talaga maka-iskapo yung mga ibang congressman ito kasi dito sa baba si Martin Romualdez eh. Para bang naglalaro sila na ito si Sandro Marcos nagpapasok, si Martin Romualdez sa may bandang labasan, hindi na makalabas ang mga congressman kasi nandun na siya eh. Nakadipa na doon. Ito yung nakikita ko ngayon sa pumirma na si Martin Romualdez ang pinakahuling pumirma sa impeachment. So, sinabi ko na itong presidente natin na
gagabaan ka pa rin. May karma pa din yan ang darating sa'yo. Katatapos lang yung peace rally ng iglesia pero baliwala pala yun. Wala yun. So, wag kang makapakasiguro. Baka ang INC babalik to sa Quirino Grandstand. Wag nyo lang harangin, ha? Kung babalik, kung sino ang gustong mag-rally, wag na sanang haharangin to. Kung sino man ang gustong maglabas din ng saloobin nito, lalong-lalo na ang ANC. Pag ito ay nagtawag ulit ng mga sa Quirino Grandstand, ewan ko lang kung ano ang sasabihin mo na naman dito. Antayin mo yung karma mo. Inantay ko talaga na ano kayang karma nito na darating sa inyo na sobra kayong pangluluko sa taong bayan. Hindi lang kay VP Sara ang niluluko mo. Kaming taong bayan ang sobra-sobra na apektuhan nito sa pangluluko mo kasi wala kang isang salita. Tapos, pagaganyan na sinabi mo na nakakabuti ba sa isang tao o sa sambayan ng Pilipino ang mag-impeach ng isang tao? Eh ngayon, ano mo, nilunok mo lahat yun, kinakain mo lahat yun. Wala ka talagang isang salita. Kami dito mga tao, nag-antay kami dito talaga kung saan naman lang yung gaba na yung kung anong binigay nyo sa kay VP Sara. Saan naman lang itong gaba na babalik sa'yo. Mas sobra-sobra pa sa naramdaman niyang Vice Presidente. Kaming mga tao kasi hindi talaga namin nagustuhan yung ginagawa mo. Bantayan namin tong mga iba mo pang kababalaghan dyan na mayroon kang ang dami mong mga atraso na hindi lang yan sumingaw ngayon. Pag ikaw nawala sa pwesto, pag sumingaw lahat yan, yung mga lahat ng nagkandong sa'yo, ganyan talaga ako sa mata niyan. Pikatan ko lahat yan mga yan. Kasi kayo ang nagdala ng kamalasan sa Pilipinas ngayon ng administrasyon na to. Malas na ang Pilipinas. Sabi ko nga, antayin namin yung gaba kung babalik na sa'yo kasi sobra ka ng panluluko. Hindi mo pala hindi mo, confirm na inaano mo na ginawa mo ng go signal si Sandro Marcos na ikaw pala talaga, na wala kang talagang doon na kung ikaw tatay nun, kung mayroon kayong ibang yan, wag na lang ituloy yan kasi nakakaano na yan, nakakasira na tayo sa Pilipinas. Pero wala ka pala talagang isang salita. Hindi ko maano sa iyo na ganyan ka pala talaga, klaseng tao, ang hina ng utak.